Magandang araw po sa inyo lahat, ating kababayang mga Filipino dito sa Pilipinas at sa abroad. Yung nakaraan nating video ay nakatutok doon sa issue ng pagpapalit ng Senate at napalitan na nga ang Senate President. At sa pagpapalit, sinabi ko na ngayon, kadamay din yung pagpapalit ng mga chairman ng iba-ibang committees. Ang pinaka-importanting committees na pinag-iusapan po natin, yung committee na medyo nandun ang focus ng lahat ng mga Pilipino at saka mga nasa abroad, ay ang tinatawag na Blue Ribbon Committee ng Senate. Ang Blue Ribbon Committee po ay isang napaka-powerful na committee dahil by itself, ibig sabihin, maski silang wala nang kailangan resolution or order or petition galing sa plenary ng Senado o maski galing sa Senate President, pwede nang gumawa ng aksyon. Natatandaan ninyo, nung hininto ang hearing ng Blue Ribbon Committee under Senator Marcoleta, nangyari kaagad yon nung umabot na dun sa punto na ang pinagsasalita ni Senator Marcoleta ay yung mismong si Congressman Toby at saka syempre yung sinabi nila pinakasentro ng ating mga kontraktor, yung Diskaya family. Nung nagsalita na yon, sinasabi ng mga ng Senado ngayon headed by Senator Soto, kaya daw sila nagpalit dahil naiiba na ang direksyon ng investigasyon. Kaya pinalitan nila ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee mula kay Senator Marcoleta, napunta na kay Senator Lacson. Tandaan ninyo, si Senator Marcoleta ay abogado. Si Senator Lacson, isang dating pulis na mahilig mag-imbestiga. Pero tandaan ninyo, lahat ng hearing sa Senate ay tungkol sa in aid of legislation. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-akusa o umanap ng ebidensya na pwedeng gamitin sa Senado at sila mismo magsasabi kung sinong guilty o hindi. Pang-support lang sila. So yung mga lahat ng dokumento na nakolekta ni Senator Lacson, yun ay papasa pa sa korte o sa mga ibang mga linya or line of the government na pwede silang idemanda. Nandiyan naman siyempre ang ombudsman na pwede gumawa ng kaso laban sa kanila. Observation ko lang po ito. Marami nagsasabi na napalitan daw yung Senado dahil merong hiling daw ang HOR, House of Representative, na bigyan ng pagbabago ang nangyayari sa Senado. Hindi ko alam, wala naman ako doon pero based dun sa mga sinasabi nila, sa mga interviews nila, inamin mismo ni Senator Soto na kinausap siya mismo ni Congressman Romualdez. Yung pag-uusap nila nasa sa kanila na yon. Pero ang observation ko ganito, ngayon na wala pang hearing under the leadership of Senator Lacson, mangyayari pa daw yun sa Thursday pa, bigla na lang si Secretary ng DPWH, dinemanda na sila ngayon. Dinemanda na ang mga nagsalita sa Congress at yung isa pa nga doon na under custody na. Ngayon, sa mga susunod na araw daw, ididemanda pa yung mga contractors na na-discover nila. Pero tignan ninyo, hindi ba, tatanungin ko nga hindi ba pagka ikaw ay dinemanda na, hindi ka na pwedeng magsalita sa publiko o kaya sa media dahil
maaaring sabihin ng korte, may sub judice ka eh. Pag sinabing sub judice, may violation ka na maaaring magkaroon ng penalty yan, legal liability, na lalong mapapasama ang posisyon mo kung ikaw ay nademanda tapos magsasalita ka tungkol sa korte. Ibig po bang sabihin na ngayon na may mga kaso na sila, hindi na sila pwede magsalita sa Congress o sa Senate? Yun lang po ang tanong ko. Kasi pag yan po ay nangyari, wala na tayong maririnig kung lahat po ng mga sinasabi ng iba dyan, ng mga contractor, DPWH officials, or kaya maski yung mga congressmen, na kung sakasakali lahat sila ay ididemanda na, talagang wala na tayong maririnig dahil nga yung issue na yon. At saka may mga abogado na nagsasabi na isang paraan yan para mabago na ang issue, hindi lang issue kundi ang direksyon ng mga tao, tayo mga publiko na nanonood sa nangyayari dito sa pagtutok regarding the flood control program. Tatandaan nyo, sinabi nila na ito ay isa lang sa mga maraming corruption na nangyayari sa gobyerno. Now, kaya napilitan ngayon ang ating presidente na magtayo ng independent commission na mag-iimbestiga sa mga corruption. Hindi lang yung sa flood control program or project. Pagka ganyan na nangyari, tanong ko naman, handa po ba ang ating presidente na imbestigahan mismo ang lahat ng mga opisina niya, yung mga departments under sa kanya, at lahat ng mga congressmen na nabanggit dito ng mga iba-ibang tao sa Senate at saka sa Congress. Okay? At handa po ba na mismo makipagbanggaan din sa legislative, kasi legislative branch wala yon dito sa executive branch Ang Pangulo po natin ay nasa executive branch. Hiwalay po yan doon sa 3 branches natin of government. Okay? Now, ngayon may mga nagsasabi dyan na baka magkakaroon ng issue yan, no? Pagka naglaban ang executive department laban sa mga nasa legislative. Kaya hindi natin alam kung ano mangyayari. Iba na ang takbo ng issues sa atin sa Pilipinas. Yan po ay sa tinanda-tanda ko, hindi ko na-experience itong ganitong issues. Although nagkaroon siyempre ng mga corruption issues ang gobyerno. Nabanggit ko na yan dun sa unang episode ko pa lang regarding corruption. At lahat ng mga stages ng presidency, nagkaroon ng mga corruption. Pero ngayon ay ibang klase na ang nangyayari kasi parang mismo na ang investigasyon na pupunta lang doon sa contractors, at parang ang tingin ng marami, iniiwas ang responsibility ng Congress, mga congressmen at senators doon sa issue, kaya nabuo yun. At siyempre, tandaan ninyo, dun sa first episode ko, sinabi ko rin na ang simula ng pagkuha ng pera sa atin, nanggagaling yan sa departamento ng executive. Kasi nasa kanila ang pera Sila ngayon nakadeposit yan sa National Treasury. Kaya nagbibigay nga ng mga projects or expenditure ng ating Pilipinas, nanggagaling yan sa executive. Yung sa executive branch, pinapasa yan sa legislative para examine naman nila kung okay itong mga expenditure na sinasubmit ng Malacanang. Ang tawag doon ay NEP, National Expenditures Program. Okay? Yun ang proposition nila. Ang nangyari lang, pagdating sa Congress daw, nagkakagulo na yung koleksyon at saka hati-hati. Kaya yun ang aabangan natin kung anong mangyayari. Mabuhay ang Pilipinas, abangan po natin to. Mabuhay ang mga Pilipino sa atin. Kailangan bukas tayo.
Salamat po. God bless the Philippines. God bless the Filipinos.